Ama! Pwede niyo bang patigilin ang musika? Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming tahimik ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot sa paghihinagpis. Hihintayin kong araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayo mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Loleme, tangir. Sa kalye ang luki ng binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Jesus Marioso, maghintay na kayo mga balagsak. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala kumpara pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio nakatira. Iyaw ko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi sa pagdildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paroko. Ngunit ako ay umalis ay ilan lang matandang hermanos terceros nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdaan-daan kayo pwede na masong, pagkat nasa ilalim ng bubong ng isang Indio. Tama siya, gabi rin siya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong maglala. Matagal nang hindi pinuturing ni Tiago ang sariling bilang Indio. Malang-malayo na siya sa ginoong mga walang kalang na tao. Sigurado namang hindi naman kasing saklap ang nangyari sa amin. Naku, nagsayang ka na ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinulusan ng mga handaan o matutulog na hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulungkot ko pong ipakilala sa inyo ang nasirang anak ng aking matalik na kaibigang si Don Rafael. Sino kayang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakad. Ikinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala ko pong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali po ako. Patawad ho, Reverensya.
Hindi ka nagkakamali iyo, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung ganyan, ikaw palang anak ni Sira si Don Rafael. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ng iyong ama. Handa na ang hapunan, senyora at senyora. Iyo, halika. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Batit kung matagal mo na itong hindi natitikman. Mador, ipasok mo na ang tinola. Alam niyo ba sa lahat ng pagkain sa Las Pilipinas ay tinola ang aking paboritas? Is muy deliciosos. Pwede niyo bang patigilin ang musika? Nakaka-rindi sa tinga. Ayanin muna ang mga instrumento ninyo. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aaral sa Europa. Mabuting hindi mo nakalimutan yung Las Pilipinas. Hindi po, kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Ikiris disit. Halos isang taon ako na wala, kaya wala ako nakuha balita dito. Maging isang diyo. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong totoong dahilan na pagawalan ng aking ama. Don Ibarra, nasaan nga ba ka sa Europa? Tila hindi kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Para hindi malungkot ang ating usapin, ano nakita niyong katangi-tangi bansa ninyong nararating? Yan ba ang edukasyon sa Europa? Naumid ang tao na parang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o kahirapan ng mga mamamayan sa isang bayan ay katumbas ng kaunlaring nito o kawalan nito. Yan lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong ginugol ang oras mo sa Europa, wala ka naman lang ang ibang natandaan doon. Noon pa man ay ganyan na din siya maglambing mula pa noong kami ay musmus pa lamang. Ay nako, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong pamanihin. Estensya. Pagpatuloy po natin ang hapunan. Maupo ka muna, iho. Hindi na po tayo, ipagpaungan ninyo lahat. Ipagpapaungan ninyo tiyo, ngunit kailangan ko na mapaalam pa. Inom na lang po tayo sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud! Si Ibarra ay lumalakad na di alam kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang mga liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakrisya. Naroon ang mga insik na magagandang serbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa gabing ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Nang naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad din niyo, sa wari ko'y naging mahal sa iyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkababad ay wala ako kahit aking ama na mga lihim na kaaway. As ang sobrang kapanatagan ay napaladala sa iyong kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama si Don Rafael ay hindi siya papakaniwala na mayroon pa lang siyang natatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung ano ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakakulong sa ipiitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong Santiago. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mabulok sa binungguan ng isang bansang ito ay matuturing na kamamayanan. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipaubayo ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pangyayari upang kanyang kwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Pinyada, Senyor Ibarra. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Palagay ko'y oo, Santiago. Panigurado akong nabusog sila sa dami pa naman ng ating higda. O siya, maiwan ko muna kayo at ako'y mag-aayos pa sa kusina. Tila yata ay may mababagabag sa inyong kayo o ba naman? Meron po ba? Wala nga naman, iha. Nagpapasalamat naman ako sa Panginoon at biniyayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit,
Waray ko mas masaya sana tayo kung hindi kinuha ng maaga ang iyong ina. Papa, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mabuti pa ang matutulog na kayo. Siguradong pagod na kayo sa pagtatanggap ng mga bisita. Nagpapasalamat talaga sa Panginoon at biniyayaan niya ako ng isang napakagandang anak at napakabait katulad mo. Habang nakahiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, panigurado ang kaligayahan ko'y buong buo. Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling kong lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana, abala sa pagbuburda, baka sa kanyang kilos na mahinihintay siyang bisita. Mga bagayong Panginoon, gabi na. Ano kaya ang kanyang dahilan ng pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi ng may kalisang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang gabi ho, Tia Isabel at Kapitan Tiago. Nais ko pong makita si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa itaas. Halika, tuloy ka. Kumuha estás, Ibarra? Maraming salamat at muli kang dumalo sa aming tahanan. Magandang gabi, Don Tiago. Nais ko lang pong makausap ang iyong anak. Abay sige. Clarita! Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang nag-aayos sa iyo noon na hihiya. Maswerte ako at ipinagkasunto tayo ng ating magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay, hindi na ako makakita pa ng isang babae na pinag. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y nabihag mo ang maraming kababaihan sa magbuhan sa iyo ng puntahan. Isa na magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit ba ako ang anak ko ito? Sinungaling, hindi mo paniwala ang sinasara mo yung mga mata sa mga dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa palasa ng tao. At ito'y naroon at sumusuri ng kagandahan. Ano gagawa ng pag-ibig, Isabel? Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakabait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa lang nabibig, hindi ba? Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Sapagkat hindi ako manhid sa dati kong paniligaw. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay todos Los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ko bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga supulterero sapagkat bukas ay todos Los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Oy, sa ibang lugar na tayo magkukay. Bago-bago pa yan. Pare-pareho lang bibig ng mga yan. Ayoko na. May mga dugo, mga puto at ang buhok. Masyado ka namang maselan. Madilim ang gabi noon, umuulan na matay pa ang aking ilaw. Nakakilabot naman ang sinabi mo. Sa kanang bawa ang bangkay at binuhat ko pa yon sa malakas na ulan. Hindi na ang hukay na bangkay. Sino pa, kundi ang kurang ng lalaki. Bakit mo hinihukay ang bangkay? Ilibing ko sa mga libingan ng mga insect ang bangkay na hinukay ko. Ayoko na maghukay. Natamaan ko yung isang bungo ng biyak. Panigurado ako hindi ako makatulog mamayang gabi. Hindi naalintanan ni Ibarra ng paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanaryo ng simbahan. Makinig kayo. Maganda ang araw ngayon, di ba? Ngayong darating na lilubyo. Ay ang tangi kong kakampi. Ano ba kanya sila sa akin? Kayo rin ang mawawalan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kompanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakristan ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin, hilahin mo na pagbuti ang tali. Pahinga muna tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo. Magpapatulog ng kampana. Hindi ba pwede kapagalitan tayo ng si Kristang Mayor Crispin? Bayaran mo na kaya yung sinabi nila na ninakaw ko na dito sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Now, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa Sakristang Mayor at sinasabi nilang dinakaw mo raw ang 2 ulsa ng ginto. Takot kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura, lalo na ng sakristang mayor. Napakasama nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihin mo sa inang na ayaw na natin mga sakristan.
Sabihin mo sa inang na may sakit ako kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Mga pasaway na bata, bakit wala kayong ginagawa? Bakit hindi nyo ba nagpatugtog ng kampana? Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Naku, sigurado akong matutuwang mga anak ko sa nahanda kong ulam. Habang naghahanda si Sisa ay siya naman pagdating ng kanyang asawa, si Pedro. Sisa, nasa na ang pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang, niluluto ko pa ang pagkain. Dali na, bilis! Ngunit hindi mo nabayaran ng iyong anak. Si Basilio ay magsusweldo na. Uuwi siya. Pagtabi mo ako ng isang reale. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyayari. Dumating si Basilio humahangin. Inang, narito na po ako. Jesus Mariosep, anong nangyari sa iyo? Basilio, Huwag po kayong mag-alala. Inang, naiwan po si Crispin sa kumbento. naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit ka duguan? Naku naman! Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang po ako nakauwi ng sakristang mayor dahil hindi daw ako makauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal na maglakad ng alas 9 kaya noong nakasulubong ko ang Guardia Civil sa bayan at sinigawan ako ng Queen Vivi. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Sadyang wala lang silang puso. Halika anak at gamutin natin ang sugat mo. Kaya ka na anak at tawilis lamang ang natira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain itong lahat ng inyong ama. Pagpasensyahan mo na siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako ginawa ng masama. Bakit hindi makauwi si Crispin? Narosahan po siya ng sakristang mayor dahil nagnakaw siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman siya talaga nagnakaw, ngunit hindi daw siya pauwiin hanggang hindi niya daw iyon ibabalik. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman gaanong tao ang anak ko. Hayaan mo, anak, at kakausapin ko ang kura bukas. Dalhan ko siya ng gulay bukas at hihilingin ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na anak, at huwag mo nang isipin pa iyon. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umuukil-kil sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin. Diyos ko anak, ano nangyari sa iyo? May problema ba? Inay, ayaw ko na po masakristan. Kunin niyo na po si Crispin bukas at kunin ang aking huling sahod. Paralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait si Don Crisostomo, baka bigyan po kayo ng gatas para kay Crispin. Oo, anak, sige na, tumahan ka na. Sa tabi ng lawa, nag-uusap si Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro kung saan panig ng lawa ang labi ni Don Rafael pati na rin kanyang mga naitulong at magagandang gawain. Ginoong Ibarra, dito sa lawang ito itinapon ng iyong ama. Salamat sapagkat alam ko kung saan itinapon ng aking ama. Huwag kang magpasalamat sa aking Ginoo, sapagkat ako'y dapat magpasalamat sa inyo. Dahil sa inyong ama, napakalaking naitulong niya sa akin sa pagtuturo sa paaralan. Marami na siyang naihandog na tulong sa akin. Sa mga pangangailangan ko nung ako'y bago nagtuturo pa lamang dahil sa kakulangan ng mga paaralan. Ang mga klase nagaganap lamang sa silong ng kumbento. Sapagkat sa tulong ng inyong ama ay maraming natutunan ang mga mag-aral sa wikang Kastila. Huwag kang mag-alala, inimbita ako ni Teniente Mayor sa pagpupulong. Babanggitin ko lahat ng ating pinag-usapan. Marian pala kayo, Ginoo.
Nabalak po ata kayo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Nais ko po sanang humingi ng payo sa iyo. Gaya ng ginagawa ng aking ama noong siya ay nabubuhay pa. Nais ko rin magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-alala na rin ito sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap yan. Pangarap ng isang baliw. At isipin din ng mga tao, baliw kayo dahil humihingi kayo ng payo sa isang taong napagkamalang nilang baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano nyo kung kayo ay makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoo makapangyarihan ang kura, subalit hindi ako lubusan naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Parang isang pagmamalabis ang inyong payag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan, kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahong iyon. Nauunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Ngunit dapat ninyong malaman, ang mga nangangailangan sa utos sa itaas ay hindi ipinapatupad. Pagdating na sa ibaba, ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Hay iho, huwag muna niyong gawin ang inyong plano hanggat hindi niyo nalubusang natatanggap ang kasawian na inyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniwalaan ang paaralang ipapatayo ko. Ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bahing ito at matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento. Mabigo man kayo, nakakatuwang ginawa niyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya katulad ni Padre Damaso. Maaga sa lansangan ng mga musiko kaya nagising ang mga natutulog. Muling narinig ang tunog ng kampana. Ang mga tao ay nagbihis na ng mga magana at ginamit ang mga hiyas na tinago nila. Tanging si Piloso Potasio lamang ang hindi nagpalit ng bihisan. Binati siya ng Teniente Mayor. Magandang umaga sa iyo, Prince Potasio. Ang magsaya ay hindi kahulugan ng paggawa ng kabaliwan. Tama ang iyong pananaw. Ngunit wala tayong magagawa dahil ito ang kagustuhan ng kura. Ilang araw nang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging na hinda na dinaluhan ng maraming mga taga-Alta de Ciudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro pagpupuri ang ipinaukol ng alkalde sa kanya, habang sumimangot sa kanya si Padre Damaso. Salud! Salud! Hindi na yung pagpapatuloy, hindi yung pag-uusap. Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang pagtulong sa kanya gaya ng mag-arkitektura at ng residensya. Pwede na po kayo makaupo. Ang galing ng mga kanyang arkitekto. Nakakatawang mga taong kumuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio. Ako lang ang gumuhit ng subani yan. Subalit, ang ipinapatayo gusali ni Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto! Ang paralan ay binubuo ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Magbabayad ang lahat sa gayon pa lamang ay pinarusahan ang mga ama ng isang lupong nangangamatay sa loob ng bilangguan at walang maigaang. Walang kahit kung sino man ang maaaring ngunit gusto nga ng aking ama. Itong paring ito ang pinakayuswasan ko. Isang paring walang galan at walang utang na loob. At ka mamatay! Huwag, senyor! Huwag mo hayaan ang kanyang sarili na makasala sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng Santo Padre! Kailangan natin kung ano ang dugo, kusang ang nadali sa ugat mo!
Isang araw, sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Kamahalan, kung pahintulutan niyo ay nais ko yung makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabi nagkagaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan na ex-communion. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Halika, Don Ibarra. Isang karangalan, makilala kayo, Senyor Ibarra. Halika, umupo ka. Ingat ba ko niyo sa inyong kabaitan kakali? Sa bansang ito, hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa inyong pagkakaalitan ni Padre Damaso, sinasigurado ko sa iyo na hindi na kayo magagala ng mga pari. Hanggat ako ay namumuno sa bansang ito, kakausapin ko na rin ang arsobispo na sumusulat sa Santo Papa upang maibisan ang iyong ikumisyon kahit ako ay gagawin ng iyong ginagawa ng aking ama ng noong kalapastanganan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang iyong kausayan, kamahalan. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita doon, Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako. Salamat din po. Maria, mabuti naman na pagundakan mo ang aking invitasyon. Wala pa rin. Ano ba rin dapat pag-usapan? At magpapaligi pa, at ikaw may tinatago na liham galing kay Jesus kung Ibarra is kong makuha sa iyo. Ang mga liham na yun ay liham ng pag-ibig lamang para sa kanyang nobyo. Ngunit wala kang magkita o mahahanap ng pagsisira ni Crisostomo Ibarra. Sa tingin ko wala tayo pag-usapan pa. Adios. Sandali lang, Maria. Paano kung sabihin sa iyo na may hawak akong liham? Galing sa iyong ina, para kay Padre Damaso. Liham, Padre? Kaya yan, na magdudulot ng malaking skandalo para sa inyong pamilya na iniingatan ng inyong ama-amahan. Ama-amahan? At ang nilalaman na liham na ito ay hindi si Kapitan Tiago, ang tunay mo na ama. Ang iyong tunay na ama ay si Padre Damaso. Madrinina, hindi ka dapat gumagawa ng kasinungalingan laban sa hininong na isang banal na sugunan ng Diyos. Imposible! Ngunit ang liham na ito ay nagpapatunay na hindi ako gumagawa ng istorya. At para mabasa ko yun ay kapatulong ang liham ni Crisostomo? Para sa Luisto, Padre? Para mapigyan ng pag-isang dibdib? O para makahanap ng ebidensya kay Ibarra na mga gayon ay marahil ay palabasin sa obispo na isa siyang masamang tao? Na hindi siya naniniwala sa Diyos? At sa mga praile? Na isa siyang irehe? Clara, kung mabuting tao ang iyong Ginoo at wala naman siyang ginagawang masama, ano ang iyong kinakabahan kung ako ay makabasa sa iyong liham? At na ito ay kapalit ng mga liham ng iyong ina na nagpapatunay na si Padre Damaso ay iyong tunay na ama. Tumigil ka, Padre. Tumigil ka! Anong ginagawa mo dito? Ako pa dapat ang pupunta sa inyo. Tingga, ikaw ang aking ama? Maria, bakit ka tumatangis? Totoo po ba? At kanino mo naman nabalitaan yung impormasyon na yan? Kanino? Kay Kristo mo? Huwag na po yung dami sa Crisostomo. O kanino mo nalalaman? Sinong naninira sa akin? Huwag niyo na po alamig kung sino nagsabi sa akin. Dapatin niyo na lang po ako. Kayo mo ba? Kahit tagaw niyo itong nilihim sa akin? Diyan makasiyo sa inyo? Okay. Kasuplam ang katotohanan ito. Huwag na kayo magtaka magsinungaling pa, Padre. Makinig ang katotohanan. Sulit mo ni Don Ferdinand niyo. Hindi ito maaaring malaman ni Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan si Tiago. Iya, masisira ang pinaghihirapan namin para sa iyo. Naintindihan mo ba, anak? Ano yan? Tunay na ama? Tunay
buong pagkatao ay isang kasinungalingan na pagpapanggap. Ayaw ko na makita at makausap ka na, Father. Padaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati, ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo sa akin? Huwag kang iskadalo dito. Nakakaya sa mga tao. Ang humarang kung ayaw mong tumilapo ng pustiso mo. Hey! At kayo, kakaingitan ko? At bakit? Oo nga pala. Naiingit ako sa mga kulot nyo. Napakaganda tanawin ang dalawang dunyang walang asal na nag-aaway. Sa mismong urungan ng bintana ng bahay ng Alperes. Ano kaya mangingat yan? Oo nga. Para sabihin kasi, Doña Alpereza, hindi ako probinsyana ang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, wala nakakapasok na Alperez sa aming bahay. Hindi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentissima Senyora Pupos, hindi nga nakakapasok ang mga Alperez at mga Pilakyon. Ang asawa mo ba kaya? Aba! Ginagalit mo ko ah! Bumaba ka rito walang galang. Tayo magtuos, walang hiyang probinsyana. Labandera ka lamang noon ng napikot mong asawa. Rina! Bitawan mo ako! Aba! Gusto niyo ng gulo? Pues, pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Consolation, anong gulo naman ito? Hindi ka na akin. Bilhan mo yan ang disenteng damit. Bumi ng asa, mga ulang modo. Naturing ang mayang ngunit, sayad sa lupa ang iyong ugali. Magsitigal ka, Alperes. Makalipusta ka sa amin ay parang kay ganda na yung moral. Napadaan si Padre Salve sa kalye ng bahay ng Alperes at nakita ang namunong komusyon. Itigil kayo. Sa ngalan ng Panginoon para kayong mga hayop. Mga edukado naman kayong tao. Pagsisiyan ninyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin ninyo magkukumpisal kayo. Intendis? Si Reverencia. Ang presensya ng Pedro ay nangangahulugan na may patay ang hayop dito. Maaari itong sundan. Ano po ang iyong ikinakalkal? Ito ay ang bangkay ng isang paslid. Pumunta ka sa bayan at sabihin mong nandito ang anak ni Sisa. Crispin! Crispin, anak! Alam kong nandito ka. Bumalik ka sa piling ni nanay. Andito ang bunso ko. Huwag ka nang magtago. Nararamdaman ko siya. Aling Sisa, halip po kayo. Ang anak niyo. Ang anak ko! Crispin! Anak, nasan ka na? Crispin! Nasaan na yung anak ko? Hindi! Ang anak ko! Anak ko! Umuni tayo sa atin! Matagal ka nang hinahanap ng nanay mo! Narana, anak! Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago ay nandoon sina Maria Clara, Linares at Victorina upang mag-usap. Gaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala ng maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ng hilig ni Ibarra. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng salve. Bakit Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kirita niya ay nilibak kami. Responsibilidad mo kami pagtanggol, Linares. Kung hindi, tama nila ang tunay mong pagkatao. Huwag ka mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon ay, ano ang gusto mong mangyari, Doña? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin ang Alperes. Kung hindi siya papayag, ay huwag mo ipakasal sa inyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo.
na hindi si Ibarra ang pakakasalan niya kung hindi si Linares. Tumakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Ipinhahiga niya si Ibarra. Iniisip ni Elias na ligawin ang mga sibil kaya naisipan niyang lumundang sa tubig kung saan inikalang si Ibarra ang pumalo. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Sibil na papanikin si Sisa subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero bitato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa kanyang ina. Ako po si Basilio Mitang! Nagsuot sa guba si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Nawala ng malay si Basilio. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya na makilala ito. Nagpasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Niyakap ng higpit hanggang si Sisa ay napalugmok rin. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita na walang malay ang kanyang ina. Idinikit niya ang tenga sa dibdib, patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pangangat ng ulo niya ay nakita niya si Elias. Sinang babae yan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at 2 araw na akong hindi uminom at kumain. Hindi magtatagal ay mamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating sino man, hukayin mo ang aking binaon, arihin mo iyon at gamitin mo pag-aaral. Mamatay lang akong hindi lamang akong silayan ang bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayo ay magpapalad ng nakikita. Sitihin niyo siya at huwag niyong kalimutan mga lugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Maria, may pinadala na sulat si Ginoong Alperes para sa iyo. Ang kwintas na binigay ko kay Crisostomo. Sanang mabuhay pa at makarinig sa kanya, ngunit siya ay patay na. Bakit pa ako mabubuhay kung ang minamahal ko ay wala na? Mahal kong Crisostomo, gusto pa sana kita makasama at makita habang buhay, ngunit ikaw ay namatay. Huwag kang mag-alala. Tatapalan ko ang aking pangako na walang sino man ang tatawag sa aking asawa. Kubento o kamatayan lamang ang aking pipiliin. Papasukin mo ako, Maria, upang madamayan kita. Kung nais mo magkandado, ikaw bahala. Paano ka nakapasok? Paumanhin, ngunit pinapahirapan mo lang ang iyong sarili. Lumayas ka dito! Layas! Maria, itigil mo yan. Layas! Lumayas ka dito! Tutusan kita bilang sugod ng Diyos na lumuhod ngayon din at gagawa ako ng eksorsismo. Hindi ako luluhod sa iyo o hihingi ng kapatawaran. Isa kang demonyo! Demonyo! Isa kang diablo! Tila ako nasasaktan sa iyong mga sinasabi. Bakit hindi mo ako matanggap, Maria? Hindi ba sapat ang mga sakripisyo kong ginagawa ko para sa iyo? Tulungan niyo ako! Saglaro! Pati! Tulong! Tulong! Subukan mong lumapit. Papatayin kitang demonyo ka. Patawarin mo ako, Maria. Nais lang kita mahadgan. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Wala tayong karapatan sa pagmamahal. Maria, wag! Wala si Ibarra. Kaya papasin ko na ang sarili ko. Maria, maawa ka. Wag! Huwag kang lalapit para matapos itong sumpa sa akin. Wag, Maria! Huwag mong hawakan. Wag, Maria! Huwag mong hawakan. Maria!